Mister, iniwan ang kanyang misis. Ang higanti ni Mister, ginakasa raw niya ang sariling anak. Matapos magtago, natiktikan ng mga otoridad ang suspect. Ayon, single dad and ready to mingle na raw online. Kwento ng inang itatago namin sa pangalang Tessie. May 3 taon na mula nang mag-alsabalutan siya at umuwi sa Leyte kasama ang mga anak. Hindi na raw kasi niya matiis ang hirap na pinagdaraanan sa kamay ng asawang si alias Ronnie. Nung pumupunta na po siya sa mga inuman, parang nagbago na po siya. Nagiinom, nagtatamad sa pagkabaho. January 2023, nagtungo raw si Ronnie sa Leyte para makipag-ayos sa dating asawa, pero si Tessie naka-move on na. Ayaw ko na po talaga mapapagpalikan po sa kanya. Dahil nga po sa tamad po siya magtrabaho, dahil po sinasaktan niya po ako. Dahil dito, isinaman ni Ronnie pa Maynila ang kanilang 3 anak. Kabilang na rito ang panganay na itinago namin sa pangalang Maricar, 13 taong gulang. Sabi niya makapag-aral daw sa Maynila. Pero pagdating sa Maynila, ayon sa kanyang bayaw, sa halip na alagaan, pinabayaan lang daw ni Ronnie ang mga anak. Kasi siya mag-aalaga. Hindi naman niya masustentuhan yung mga anak niya. Tapos pagpunta dito ng Manila, parang kinibaliwala na lang yung mga anak niya. Iniiwanan niya dyan sa gawaan, ako pa rin ang nagpapakain sa mga anak niya. Kwento pa ni Marvin, shot puno ang trip ni Ronnie araw-araw. Magiinom hapon, magsusugal, nag-o-online yun. Tapos hindi pa nga yung mga anak nakakakain, anong oras na doon makakakain na, kahit almusal, wala. Babayaan niya na lang. Pero bukod sa bisyong alak, may iba pang balak si Ronnie. Madaling araw ng May 9, 2023, humahangos na nagsumbong kay Marvin ang pamangkin niyang si Maricar. Tumakbo sa akin dito si madaling araw, mga alas 4 yun. Nagsumbong sa akin na ginanyan siya ng papa niya, tinakpan yung bibig para walang makarinig. Kwento ni Maricar sa kanyang tito Marvin, pinagsamantalahan daw siya ng sariling ama. Napakasakit sa akin yun. Umiyak ako ng umiyak noon. Sabi ko, sana yung tao na yung mahuli yun. Ba't niya yung ginawa sa anak niya? Sarili niyang anak. Tumawag po yung kapatid ko po. Doon ko nalaman na ginihasa po siya. Mahirap po kasi wala ako dun sa tabi niya. Hindi ko po siya may comfort man lang yung nararamdaman niya. Alam kong masakit para sa kanya dahil hindi po karapat-dapat yung nangyari sa kanya. Ang batang si Maricar, agad dinala ng kanyang tiyo sa City Social Welfare Office ng Pasig City. Pero matapos ang krimen, tumakas si Ronnie at hindi na muling nagpakita. Ang sinampang kaso sa kanya is under Article 266-A of the Revised Penal Code in relation ito sa Republic Act 7610. Ito nga yung child abuse. June 2023, ibinaba ang warrant of arrest laban kay Ronnie sa kasong panggagahasa. Hinanap ng Eastern Police District, DSOU ang kinaroroonan niya. Doon natin nakita na active pa yung nickname niya na ginagamit niya sa Facebook, social media. At si Ronnie, single na raw at ready to mingle. May ginamit tayo rito lady asset hanggang sa nagbi-video calling silang dalawa, kapalagay ng loob. Kaya naman isang date ang ikinasa at ipinain ng Eastern Police District DSOU para malambat ang mailap na suspect.